Parang nakikinita na nitong si Jeffrey Cariaso na hindi magtatagal. Itong si Cedric Barefield dito sa Blackwater Bossing. At yan ang dahilan kung bakit ngayon pa na pinag-iisipan na raw itong i-trade eventually. At baka mapunta yan dito sa Magnolia Chicken Templados, pero ang Rain or Shine Elasto Painters ay masasama din sa trade. So ang posibleng mangyari dito, itong si Cedric Barefield mapupunta sa Magnolia, itong Blackwater Bossing makukuha itong si Gian Mamuyak mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ito namang Rain or Shine Elasto Painters makukuha nila itong si Jerry Kahanmisi plus itong si Rom De La Rosa. Posibleng ibang players pa ng Magnolia makuha nila. Malay natin baka si Paul Lee, hindi pa natitiyak. Pero ang maliwanag dito mukhang itong Blackwater Bossing alam na yung plano ni Barefield. 1 year lang maglalaro dito sa Blackwater pagkatapos ito ay lilipat na ng koponan. So ngayon mukhang gustong gawin ni Coach Jeffrey Cariaso ay tignan yung posibilidad na i-trade na to kaysa naman basta na lamang umalis. So kung sakasakali nga na ito'y mapunta sa Magnolia, willing naman ang Magnolia na bitawan yung iba nilang players katulad ni De La Rosa, ni Corpus, ni Hanmisi, ni Paul Lee o kung sino pa man na gugustuhin para masakatuparan ng trade na ito. Ay syempre alam naman ng Magnolia kung gaano kahalaga itong si Cedric Barefield kung sakali na makuha nila. So sa ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters posible rin na baka first round draft pick ng Magnolia ang hilingin at alam mo naman yan talaga ang gusto ni Coach Yeng Guiao. Sa panig naman ng Blackwater mahusay na player si Gian Mamuyak at nakasisiguro sila na hindi sila iiwanan dito katulad ni Cedric Barefield kung sakasakali. Kaya sa tingin ko magiging maganda to para dito sa tatlong nabanggit na koponan kung matutuloy na ang ganitong trade dahil ito naman ay balanse at hindi magkakaroon ng ano pa mang issue dito sa PBA Trade Committee. Ang Barangay Ginebra daw ngayon ay isa doon sa mga teams na tumitingin dito sa mga players ng Phoenix Fuel Masters kung meron pa sila makukuha dyan. Dahil ang balita mukhang itong Phoenix ay magiging on sale na raw pretty soon at ibig sabihin yung mga top players nila ay ready na ipamigay katulad nitong sila Jason Perkins, Tyler Tio, Kai Balungay, itong si Richie Rivero, si Sean Manganti at iba pa. Yan ngayon ang aabangan natin dahil ang Barangay Ginebra naghahanap pa raw ng mga additional na pwede nilang makuha. So tignan natin kung ito'y matutuloy. As it is marami ngayon dito sa Barangay Ginebra ang gustong makakuha ng mga players sa Phoenix, particular na ito si Jason Perkins. Hindi naman sikreto na ito si Perkins ay talaga ang isa doon sa mga masasabi natin na pinaka-effective pagdating dito sa pagiging power forward. At yan ngayon ang gustong makuha ng Barangay Ginebra. So tignan natin kung magagawa nila yan dahil mukhang itong Barangay Ginebra hindi pa tapos sa pagpapalakas ng lineup. Kung sakaling maging on sale nga itong Phoenix, masasabi natin na talagang magkakaroon ng mga problema itong Phoenix kung hindi talaga nila magawa na paraan yung financial difficulties. At makikita natin yan kapag sila ay gumawa ng mga lopsided trades, hindi lang sa SMC kung hindi sa iba't ibang teams. Alam natin na ganyan ang ginawa ng mga teams na ibebenta dati katulad nitong Powerade, yung Red Bull, yung Tanduay. Ganyan ang ginawa nila, pinamigay yung mga top players. Dahil, syempre, hindi na nila ma-afford yung salary. So, tignan natin kung ganito ang gagawin ng Phoenix Fuel Masters ngayon. Alam din natin na syempre kung si Jason Perkins gusto mong mapunta doon sa team na nakapaglalaro sa playoffs at sa championship. Pati na ito si Tyler Tio at yung iba pa nilang players. Kaya ito aabangan natin ngayon dito kung mapupunta na nga itong si Jason Perkins dito sa Barangay Ginebra o di kaya naman sa MVP Group.